Sino po ang mga kasama sa CNA? Hindi namin alam ano po ang CNA. Ito pong CNA, lumabas kasi yung DBM Budget Circular 2024-4. Yun po ay payment ng Collective Negotiating Agreement. So, incentive, CNA incentive po yun, yung binanggit doon sa circular na yun. Medyo marami po yung naintriga nito dahil 30,000 yung amount, maximum amount, tapos by December yung payment. So, sino ba yung eligible dito? Kasali ba tayo? Ganyan. Ang unang-una po, kung babasahin natin yung budget circular, ay nakapaloob po doon yung sagot, no? Una ay dapat yung empleyado, no? Sa bawat agency, meron po silang isang recognized na isa pong grupo ng mga empleyado. Ito din po ay recognized ng Civil Service Commission. Yung grupo ng mga empleyado na yan, madalas natin tawagin na union ng mga empleyado, meron yan silang tinatawag na CNA, Collective Negotiating Agreement with the agency, kung saan po sila empleyado. Yung agency, tinatawag dyan na management. So the union and the management, meron sila dapat CNA, Collective Negotiating Agreement. Doon nakapaloob yung mga responsibilidad ng mga members ng union o kaya mga benefits, something like that. Hindi po ako familiar talaga sa mga contents ng CNA na yan nila. Tapos kapag approve yung CNA, of course nagiging valid yan, no, nare-recognize din po yun ng Civil Service Commission. Ito mga miyembro, eligible members ng grupo ng mga empleyado o mga union, sila ang eligible for the CNA incentive. Pero hindi po nangangahulugan na maximum of 30,000 ay 30,000 automatic yung makukuha po nila. Magsiselos yung hindi po kasama dyan. So ganito po, yung nandoon po sa budget circular, klaro na yung source of fund ay galing sa savings ni agency. Savings galing sa iilang accounts under the MOOE or monthly operating and other expenses. I mean, basta yung MOOE. Doon po sa MOOE, no, ng agency, doon kukunin. Dami pong accounts na nakalista doon, yung mga selected accounts na siya pong covered dito po sa CNA. Kung may savings sa ganun po ng mga accounts, yun ang pwedeng paghati-hatian ng mga members ng isa pong union or grupo na recognized na mayroon pong valid CNA with the management. So, maximum of 30,000, yun ang pwede makukuha. Ngayon, ang tanong sa DepEd, meron bang ganito yung mga teachers? Ang sagot, wala. Wala pong grupo ng mga teachers na nationwide na recognized ng DepEd Management at ng Civil Service Commission. So, sino po yung mga eligible ng CNA for DepEd? Mga non-teaching personnel, dahil ang mga non-teaching personnel meron po tinatawag na National Employees Union or NEU. National po talaga yan. Lahat ng mga non-teaching personnel ay members ng NEU at ang NEU ay recognized ng Civil Service Commission at ang NEU ay mayroong valid na CNA with the DepEd Management. Pero as I said po kanina, wala pong 30K kasi nga dependent sa savings ng DepEd, savings sa ilang accounts under the MOOE yung makukuha ng mga empleyado. Yung last time po na natanggap sa pagkakaalala ko ay for the year 2022 at nasa 3,000 pesos, mga ganun po na amount. Yung mga NAU members na yan ay meron din naman po silang binabayaran na monthly dues para po doon sa kanila pong union. Kaya parang bawi lang ng konti, no? Dahil may mga taon naman na wala talagang natatanggap na CNA kapag ubos yung savings ng agency. So yun po yung sa case ng DepEd. Pero yung mga nababalitaan po natin, no, yung other government agencies, may mga ahensya daw talaga na tumatanggap ng 30K para po sa kanilang CNA. Well, sa kanila po yun, mayroon po silang
pondo, kaya na-provide yung 30,000 na maximum amount sa kanila po yun, at iba-iba po yung senaryo sa bawat agency ng gobyerno na covered dito po sa DBM Budget Circular 2024-4.